Totoong may mga taong pinagpapala at pinipili upang makapagtangan ng espesyal na mutya. Nasa sa tao kung gagamitin niya ito sa kabutihan o kasamaan. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Casper, at sa mga tagapakinig mo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Eduardo at nagpapasalamat po ako dahil itinampok po ninyo sa inyong YouTube channel ang kwento kong ipinadala na ukol sa aking kaibigang si Donato at ang kanyang kinikilalang ama na si Lolo Pablo. Mapayapang namumuhay sa may kakahuyan sina Donato at ang ama-amahan niyang si Lolo Pablo. Kahit payak lamang ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Napulot lamang ni Lolo Pablo sa may tabi ng punong kahoy si Donato na nakabalot sa maputing tela. Wala siyang kaalam-alam kung sino ang mga magulang nito at bakit siya iniwan na lamang na parang hayop. Matagal na panahon niyang hinahanap ang mga magulang nito at nagbabakasakali siya na matatagpuan ang mga ito sa kabilang nayon at iba pang karatig barangay. Subalit nabigo siya at wala siyang natagpuan. Naisip niya na maaaring maswerte siyang pinagkalooban ng anak na makakatuwang niya sa kanyang mga gawain. Kaya naman mas minabuti na lamang niyang ituring na sariling anak si Donato. Dahil nag-iisa na rin naman siya sa buhay at wala siyang kamag-anak sa lugar na iyon. Kaya inisip na rin niya na biyaya ng Diyos ang pagkakahanap niya kay Donato. Taong 1994, sa probinsya ng Sorsogon, ay kilalang albularyo si Pablo. At kahit kailan ay hindi siya pumapalya sa pagpapagaling ng mga taong may sakit. Nasasaniban, nagagayuma, nababarang o nakukulang. Bukod doon ay isa rin siyang magaling na tagatugis at mamamaslang ng iba't ibang uri ng aswang. Kaya naman nare-respeto siya ng mga taong pinagsiserbisyuhan niya. Maraming mga residente ang nagpapagamot sa kanya at talaga namang subok na ang kalidad niya sa panggagamot. Matagal na siyang nagsiservisyo na walang hinihinging kapalit. Pero sa kabila ng lahat ay siniswerte siya sa buhay at malayo sa kapahamakan. Kaya't hindi maiiwasan ng mga tao na maghinala na posibleng may itinatago siyang kakaibang kapangyarihan. Kaya ganoon na lang kahusay ang mga kamay nito. Gayon din ang mga orasyon na sinasambit laban sa mga malalakas na uri ng mga mahikang itim. Naging kasangga sa lahat ng pagkakataon ni Lolo Pablo si Donato at matagal niya itong napakinabangan bilang kanyang katuwang sa panggagamot. Bagamat nakatapos lamang sa sekundarya ang binatilyo, ay hindi naman doon natatapos ang kanyang buhay. Marami na din siyang mga nalaman ukol sa mga halamang gamot na ginagamit ni Lolo Pablo. Gayon din ang iba pang sangkap. Subalit ang hindi niya malaman-laman ay ang sekreto ni Lolo Pablo kung paano nito nagagamit ang tawas bukod sa panggagamot at pampatay sa aswang. Idagdag pa ang dignom na garapan nito na may espesyal na lana. Wala man lang siyang ibinahagi kay Donato na anumang kasagutan sa tuwing magtatanong ito sa kanya. Palagay ni Donato na hindi pa yon ang tamang panahon na sabihin sa kanya ni Lolo Pablo ang sekreto nito. Isang gabi, nagtungo sila sa bahay ng isang pamilya sa kabilang baryo.
kung saan natagpuan nila ang anak ng mag-asawa na nayanggaw. Parang nasisiraan ito ng ulo. Tumutulo ang laway at hindi mapigilan ang pagwawala habang nakagapos ang mga kamay at paa. Sa kabila ng kanyang malaanghel na kainosentehan at kagandahan, ay nagtatago ang isang malademonyong kadiliman na pilit na sumasakop sa kanyang buong katawan. Nabanggit ng mag-asawa na kung kani-kaninong albularyo at manggagamot na nila dinala ang anak. Subalit walang makagamot dito. At isa pa, inatakot pa ang mga manggagamot sa kanilang kaligtasan dahil may malakas na nilalang ang bumabalot sa katauhan ng kanilang anak. Pinagmasdang mabuti ni Lolo Pablo ang dalagita at inutusan niyang kumuha si Donato ng malaking balde. Hindi nagtagal, ay unti-unting tumitigil sa pagwawala ang dalagita. Pero patuloy pa rin itong naglalabas ng malalapot na laway mula sa kanyang bibig. Kinuha ni Lolo Pablo ang maliit na botelya na may lamang lana. Binudburan niya iyon ng pulbora. Gayon din ang tawas na asol. Bumula ang naturang langis at dinasalan niya iyon ng kakaibang orasyon. Pagkatapos ay ipinainom sa naturang dalaga. Sa pagkakataong iyon ay nahimasmasan ang dalagita. Subalit nang maubos nila ang ipinainom na lana, ay nagsuka ang dalagita ng maiitim na likido sa may balde. Walang ano-ano ay inutusan ni Lolo Pablo si Donato na magmatsyag sa labas ng bahay dahil nararamdaman niyang may aswang na umaali-aligid sa paligid. Ganoon kalakas ang ikatlong mata ni Lolo Pablo. Nalalaman niya kaagad kung may masamang elemento man na nakamatsyag sa paligid. Pagkatapos niyang magsalita kay Donato, ay binalingan naman niya ang mag-asawa at inutusan na magsunog ng goma dahil malapit na ang presensya ng aswang sa kanilang bahay. Isiniksik ni Donato sa tagliran niya ang kulubang maitak, gayon din ang botilya ng langis. Noong una ay wala naman siyang napapansing kakaibang nilalang sa mapupunong bahagi na nakapalibot sa tahanan. Subalit nang matapos ng masunog ang goma, nang makalipas ang ilang sandali, may namataan siyang maitim na nilalang na nangingislap ang buong katawan. May mahabang matutulis na pangil at nagbabaga ang mga mata. Papalapit ito ng papalapit sa kanyang direksyon at bahagyang kumulo ang langis sa kanyang bulsa. Nakakatiyak siyang isa iyong aswang at tila balak siyang patayin ng mga oras na iyon. Inilabas niya ang hawak na itak at sinalubong ang aswang. Nadaplisan pa ito sa gawing tagaliran, pero natigil ang kanilang paglalaban nang biglang lumabas ng bahay si Lolo Pablo. Tinawag niya ang aswang sa malakas na tinig. "Uy aswang, anong ginagawa mo dito? Anong kailangan mo sa dalagitang nayanggaw?" At dahil doon ay nagsalita ang aswang. "Ako si Marcos. Isa ako sa manliligaw ni Lita. Nandito ako para bantayan siya at ilayo sa mga taong gustong sumira sa aming dalawa." Tumugon si Lolo Pablo at buong tapang niyang binulyawan ang aswang. Ikaw mismo ang sumisira sa buhay niya. Mabuti pa ay lubayan mo na siya. Hindi ikaw ang karapat-dapat para sa kanya. Ikaw bang humawa sa kanya para maging isang aswang?" Tumango ang aswang bilang pagsang-ayon. Muling nagsalita si Lolo Pablo. At sa mga oras na iyon, ay nagtayuan ang mga balahibo ni Donato
sa kanyang katawan. Malakas din ang loob mo na magtungo dito, pero binabalaan na kita. Kapag ginambala mo pa rin ang babaeng ito, ay sinisigurado ko sa iyong papatayin kita at hindi kita sasantuhin. Umalis ka na at huwag ka nang babalik. Maliwanag ba? Kinilabutan si Donato sa malamig na tinig ni Lolo Pablo. Maging ang aswang ay nagulantang sa mga sinabi niya at parang bahag ang buntot na kumaripas ng takbo papalayo sa kakahuyan. Hindi lubos maisip ni Donato na ganoon na lang ang takot ng aswang na para bang isang batang minumura ng matanda. Sininyasan ni Lolo Pablo si Donato at nagtungo silang dalawa sa loob ng bahay kung saan inabutan pa nilang nagsusuka ang dalagita. Nakakahabag ang anyo nito. Nahihirapan siya sa kanyang sitwasyon. Naliligo ito sa pawis habang patuloy na sumusuka ng maitim na likido sa loob ng balde. Kinausap ni Lolo Pablo ng masinsinan ang mag-asawa matapos na masaksihan ang pagsusuka ng dalagita. Hayaan niyo na lamang siyang sumuka. Natural lamang na ilabas niya ang maitim na kapangyarihan ng Yanggaw. Hindi na siya gagambalain ng aswang na nagkagusto sa kanya. Hindi na nga pala kami magtatagal at magpapaalam na kami sa inyo. Nagpasalamat ang mag-asawa at inalok si Lolo Pablo ng malaking halaga ng perang maging ang lupa nito. At ilang ari-arian ay inalok na din bilang pangbayad sa panggagamot. Subalit, tumanggi si Lolo Pablo. Ngumiti siya at nagsalita. Nako, huwag na kayong mag-abala. Bukasyon ko na ang manggamot at hindi ako humihingi ng anumang material na bagay. Ang mahalaga sa akin ay ang kaligtasan ng inyong anak sa pagiging aswang. Magpapaalam na kami at malayo pa ang aming lalakbayin. At dahil doon ay inihatid na lang ang maglolo ng ama ng dalagita sa may labasan ng baryo. Iyon na lang ang kanilang nagawa bilang pasasalamat sa inaitulong nila sa pamilya nito. Buong puso siyang nagpasalamat sa kabutihan ni Lolo Pablo. At binigyan siya ng lolo ng ilang orasyon at pangontra sa anumang masamang elemento. Nag-abang ang maglolo sa paparating na jeepney at nang makasakay na sila ay doon isiniwalat ni Lolo Pablo ang kanyang natatanging kapangyarihan sa mahinang boses upang hindi makapukaw ng atensyon sa mangilan-ngilang pasahero. Nakatabi nila sa upuan. Apo, taglay ko ang mutya ng tawas na ginagamit ko na pantaboy sa masasamang elemento, kulam, kaway, o maging sa aswang. Gayon din ang dignom na grapa. Ginagamitan ito ng kakaibang orasyon upang makapanggamot ng may sakit, nababarang o nayayanggaw. Kinakailangan nito ang tamang pagdarasal at tamang proseso upang maging epektibo. Darating ang araw na ikaw na rin ang magmamana ng karunungang ito. Kaya palakasin mo ang iyong sarili. Matapos ang mga pahayag na iyon, ay nagpatuloy pa rin ang pagtulong ni Donato sa kanyang Lolo Pablo. Pero hindi maalis sa isipan niya ang kuryosidad at pagkamangha sa kapangyarihan na dulot ng mutya ng tawas. Sa tingin niya ay walang dapat na makaalam ng tungkol sa mutya dahil magiging delikado ang buhay ni Lolo Pablo at marahil siya lamang ang pinagkakatiwalaan nito na mga laga ng kanyang lihim. Sa mga sumunod na araw ay hindi na nila inalam kung anong nangyari sa dalagita at wala na rin silang nabalitaan kung
bumalik pa rin ang aswang para bisitahin ang dalagita. Ngunit nakakatiyak si Donato na nararamdaman ni Lolo Pablo na kung bumalik man o hindi ang aswang. Kung magkagayon man, sigurado siya na papatayin niya ang aswang kapag bumalik nga ito sa tahanan ng dalagita. May isang salita ang Lolo Pablo at kapag sinabi niya ay talagang ginagawa niya. Kaya naman pinangingilagan siya ng mga residente sa aming lugar at walang bastang makapagloko sa kanya. Makalipas ang ilang buwan ay nakaengkwentro sila ng matinding pakikipagsagupaan sa mga aswang. Tulad na lamang noong dumako ang buwan ng Oktubre at kakatapos lamang nilang magtungo sa lamay ng kaibigan ni Lolo Pablo na si Kamiyong. Dumaan ang maglolo sa may gawing mapunong bahagi. Maliwanag ang kabilugan noon ng buwan at medyo malamig ang simoy ng hangin. Yun bang lamig na hindi pangkaraniwan at tagos sa balat na tila ba may nakaambang panganib sa paligid. Kalmado pa rin si Lolo Pablo at hindi niya pinapahalata kay Donato na nakakaramdam siya ng kakaiba sa paligid. Naglakad sila hanggang sa mapatapat sila sa isang mataas na puno ng niyog. Sumandaling nakarinig sila ng mga alulong na mga aso sa paligid. Hudyat na may nakikita ang mga itong hindi pangkaraniwang nilalang. Doon na naalerto si Lolo Pablo lalo pat. May naaninag siyang anino ng isang figurang papalapit ng papalapit sa kanilang direksyon. Sinipat nilang maglulo ang naturang nilalang. At sa tulong ng buwan ay napansin nila na hugis tao iyon. Subalit ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Naglalaway din siya ng malalapot na tumutulo sa lupa. Samantalang ang mga kuko nito sa daliri ay naghahabaan at nagtutulisan. Umaangil siya pagkatapos ay bumubungis-ngis na lumalapit sa maglolo. Inilabas ni Lolo Pablo ang kanyang itak at iwinasigwas. Nadaplisan niyon sa braso ang aswang, subalit hindi ito tumigil sa pag-atake. Inilabas niya ang kanyang matutulis na mga kuko at pinagkaisang hablutin ang maglolo. Ngunit mabilis silang nakailak. Umatake si Donato at tinaga sa tagiliran ang aswang. Tumalsik ang dugo nito sa lupa at napangiwi ang aswang. Lalo niyang pinag-ibayo ang pakikipaglaban at nasugatan niya sa balikat si Donato. Kung kaya't napilitan si Lolo Pablo na sumalida at pinaulanan niya ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang aswang. Umangil ito ng todo habang naliligo sa sariwang dugo. Sa pagkakataong iyon ay unti-unting nanghina ang depensa ng aswang hanggang sa tuluyang bumagsak sa lupa. Nanginig ito ng makailang beses bago pa nagtirik ang mga mata at nalagutan ng hininga. Hindi pa doon natatapos ang lahat. Pinagtulungan ni Donato at Lolo Pablo na mabuhat ang aswang. Nagtungo sila sa may gawing kuparahan at inilagak nila ang bangkay ng aswang. Tinabunan ng mga anahaw, pagkatapos ay doon mismo sinunog ang katawan nito. Pinagmasdang mabuti ng maglolo ang natutupok na bangkay ng aswang. At nang maging ganap na itong abo ay tsaka pa lamang sila ng desisyong lumisan sa lugar na iyon upang bumalik na sa kanilang tahanan. Tila mapaglaro pa rin ang tadhana at talagang hindi sila nilulubayan ng mga kampo ng kadiliman. Ganoon daw talaga kapag may tangan ka. Palaging may nakaambang panganib. Lumipas ang ilang buwan, pagkatapos ng naging engkwentro nila sa aswang, ay binulabog pa sila ng isa pang insidente.
Noong mga panahong iyon ay may pamilyang dumating sa kanilang lugar at nabihag ang puso ng isa sa anak ng angkan na iyon. Nagkagusto siya kay Donato. Inakala naman ni Donato na mula sa maayos na pamilya ang naturang dalaga na nagngangalang Adelaida. Kaya naman hindi nagtagal ay nagkagusto at nahulog na din ang loob niya dito. Hindi lang kampante si Lolo Pablo dahil pagkaramdam niya ay may itinatagong lihim ang pamilya ng dalaga. Kaya naman pinag-iingat niyang mabuti si Donato. Lalo pat nag-uumpisa na itong umakyat ng ligaw sa bahay ng dalaga. Isang gabi, nagtungo si Donato sa bahay ni Adelaida. At sa gulat niya ay inabutan niyang may pinagpipiyestang nilalantakan ng katawan ng tao, ang buong pamilya. Kinalabutan siya nang mapansin na gumagamit ng malaalambreng buhok upang sipsipin ang dugo ng bangkay ng tao. Napagtanto niyang pamilya ng kubot ang mga iyon at ang ginagamit nilang pangpatay sa mga tao ay ang kanilang mga mahahabang malaalambring mga buhok. Noong makita siya ng buong angkan, ay hindi sila nagdalawang isip na patayin siya gamit ang makakapal at mahahabang buhok. Tila mga ahas itong pumupulupot sa katawan ni Donato. Pahigpit ng pahigpit ang pagkakahawak nila at halos masakal na nila ang binata. Hindi na nagawang makasigaw ni Donato at pagkaramdam niya ay katapusan na ng kanyang buhay. Subalit nagulat na lamang siya nang maulinigan niya ang tinig ni Lolo Pablo. At sa isang kisap mata ay may naghagis ng mapulang posporo. At unti-unting nagliyab ang hibla ng mahabang maitim na buhok. At unti-unting nagliyab ang hibla ng mahabang maitim na buhok. Nagsisigaw ang buong pamilya at lumuwag ang pagkakakapit ng mga buhok sa katawan ni Donato hanggang sa tuluyan na siyang makawala. Halos mawala na siya ng malay pero tinulungan siyang makabangon ni Lolo Pablo. Mabuti na lamang at kahit papaano ay nakabawi siya ng lakas. Nagmadali silang lumabas ng bahay bago pa sila mahagip ng mga makakapal na buhok. Nang makarating sila sa labas ng bahay ay ganoon na lang ang ikinalaki ng kanilang mga mata habang pinagmamasdan ang mga natutupok na mga aswang sa loob ng bahay na iyon. Hindi na nila nagawang makatakas dahil natupok ng apoy ang kanilang buong buhok. Partikular na nasunog ang kanilang mga katawan. Doon palang naisip ni Donato na nalinlang siya ng kanyang paningin. Masyado siyang nagpadala sa kagandahan at mapagkunwaring pagpapakita ng kabutihang loob ni Adelaida. Hindi niya akalaing nabitag siya nito sa patibong. Nakamunti ka na niyang ikapahamak. Simula ng gabi na iyon, ay ipinangako na niya sa kanyang sarili na kung magmahal siyang muli ay titiyakin niya ang babaeng mamahalin niya ay dalisay at mabusilak ang kalooban. Kaya naman nagpatuloy na lamang siya sa panggagamot ng may sakit at hindi na muna siya nagmadaling magkaroon ng kasintahan. Alam niya na sa tamang panahon ay may darating din na para sa kanya. Dumaan pa ang ilang taon at marami pa silang natulungang may sakit. Hanggang sa sumapit si Donato sa edad na 20 at binawian na noon ng buhay si Lolo Pablo. Dulot na rin ng katandaan. Ipinamana nito ang kapangyarihan ng panggagamot, gayon din ang mga lihim na karunungan, at higit sa lahat ang mutya ng tawas na kahit sa pagdako ng mahabang panahon ay pinangangalagaan ni Donato.
May mga pagkakataon pa rin na nalulungkot siya sa tuwing maaalala si Lolo Pablo. Nilakasan niya ang kanyang loob sa mga dumarating na pagsubok sa kanyang buhay ng mag-isa. Alam niyang hindi siya pinapabayaan ng kanyang mga namayapang magulang. Gayon din ni Lolo Pablo kung nasaan man sila nananahan. Patuloy din siyang nananalig sa kapangyarihan ng Diyos na umagapay at nagligtas sa kanya sa araw-araw niyang pakikipaglaban sa buhay. Pero sa pagsapit sa edad na 26 ay may nakilala na namang isang babae si Donato. Nang minsan siyang ginabi sa pag-uwi dahil may ginamot pa siya sa kabilang nayon. Gabing-gabi na noon at walang buwan, kaya naman nagdala ng ilawang gasera si Donato bilang tanglaw niya sa daan pauwi sa kanyang bahay. Subalit sa kanyang paglalakad ay nakarinig siya ng mga yabag at kaluskos sa kanyang bandang likuran. Napalingon siya at naramdaman niya ang matinding dampi ng lamig sa kanyang buong katawan. Masama ang kutob niya lalo pa't bagyang humangin at umalingasaw ang malansa at amoy nabubulok na bagay. Nakatanaw siya sa talahiban ng unti-unti niyang masipat sa di kalayuan. Ang mga nagbabaga at mga namumulang mata ng mga animoy, malalaking halimaw na mas malaki pa sa kalabaw. Matutulis at mahahaba ang mga pangil at kuko ng mga ito na tila mga bampira ng kadiliman. Natiyak ni Donato na mga asbo iyon, kaya inihanda na niya ang kanyang itak maging ang dignom ng garapa. Subalit, laking gulat niya nang biglang lumundag sa harapan niya ang isa sa mga asbo. Subalit may mahabang palaso ang tumarak sa katawan nito. Sa sobrang lakas ng epekto ay napagulong sa talahiban ang asbo at sa isang kisap mata ni Donato ay lumitaw ang isang binatilyo na may hawak na buntot bagi, pati gulok. Walang haba siyang hinampas ng buntot bagi, kasabay na pinagsasaksak ang asbo. Mukhang maliksi ang lalaki at sanay sa pakikipaglaban. Kaya naman hindi nagtagal at binawian na rin ng buhay ang asbo. Kasabay niyon ay umatungal ang isa pang asbo at balak na umatake sa harapan ng binatilyo. Kaya nagawa ni Donato na makipagbuno dito upang maiiwas ito sa binatilyo. Nagpagulong-gulong sila sa lupa at bago pa makabangon ang asbo ay sinaksak ito ni Donato sa tagiliran. Ibinaon niya ang talim ng itak na lalong ikinagalit ng asbo. Walang ano-ano ay nagpumilit na bumangon ng asbo at nakalmot nito sa dibdib si Donato. Ngunit mabilis naman iyong naghilom sa tulong ng mutyang kanyang tinataglay. Hindi siya tinigilan ng asbo kahit alam nito na hindi bumabaon sa katawan ni Donato ang matutulis na kuko. Hindi nagtagal ay may lumitaw na isang babae. May hawak siyang kampilan at laking gulat ni Donato na tinagpas nito ang ulo ng asbo. Nagpagulong-gulong ang pugot na ulo sa lupa at doon natapos ang kanilang pakikipaglaban. Nakipagkilala ang babae at lalaki kay Donato bilang sila Pilar at Armando, na kapwa magkapatid. Ipinaliwanag nila na mga dayuhan sila na mula sa buhat sa Leyte at kaya sila napadpad doon ay para mailigtas ang kanilang ama at isa pang kapatid na binihag ng mga rebeldeng aswang na nagtatago sa mga kabundukan. Naitanong ni Donato kung saan sila naninirahan at nabanggit ni Pilar na palipat-lipat sila ng tirahan simula nang makarating sila sa Sorsogon.
Kaya naman inalok sila ni Donato na pansamantala munang manirahan sa kanyang bahay habang nagpaplanong mailigtas ang pamilya sa mga rebeldeng aswang. Noong una ay naging mailap ang magkapatid, pero di naglaon ay pumayag na rin sila sa kabutihan ni Donato. Sa loob ng 2 araw ay nakasundo ni Donato ang magkapatid at nakatuwang niya sa panggagamot ng may sakit. Unti-unti na ring nahulog ang loob sa kanya ni Pilar at hindi naman iyon tinutulan ni Armando. Dahil sa dami ng mga naikwento sa kanila ni Donato ukol sa kanyang buhay, ay nakakasigurado silang mapagkakatiwalaan at mabuting tao ito. Hindi rin naman nagtagal at nalaman din ni Donato ang tungkol sa kapangyarihan ng magkapatid. Sina Pilar at Armando ay pinagkalooban ng matandang ermitanyo ng mahiwagang kampilan, pati mutya ng itlog ng ahas. Noong magkunwaring pulubi ang ermitanyo at walang pag-aalinlangan nilang tinulungan at pinakain. Bilang pasasalamat daw ay pinagkalooban niya ng mutya at sandata ang magkapatid bilang proteksyon sa anumang pagsubok na kakaharapin ng mga ito. Bukal sa loob naman nilang tinanggap ang mga ipinagkaloob at gumawa sila ng kabutihan sa kapwa. Binusog nila sa orasyon ang mga ibinibigay ng ermitanyo hanggang sa mabuksan nila ang kanilang mga dungan o espiritual na kapangyarihan at kalakasan. Sa madaling sabi, ito ay kanilang gabay. Kaya marahil ay ganoon na lamang ang husay nila sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nag-ensayo din sila gamit ang kanilang mga armas at mas lalong pinalakas ang dungan sa pamamagitan ng pag-usal ng mga dasal. Sumapit ang isang araw kung saan natagpuan nilang tatlo ang kuta ng mga aswang, kung saan nila dinala ang pamilya ni Pilar. Sinundan nilang tatlo ang mga rebelde at bumuo ng estratehiya kung paano makakapasok sa mismong lungga ng mga kalaban. At sa hindi inaasahang pangyayari ay nahuli sila ng mga ito. Kung kaya't pinaulanan sila ng mga bala ng baril. Himala naman na wala silang natamong anumang sugat o malalim na tanim ng bala sa kanilang mga katawan. Dulot ng kapangyarihan ng tagaliwas na nagmumula sa kanilang mga tinataglay na mutya at orasyon. Isa-isa silang lumaban. Si Pilar ay ginamit ang kampilan at pinagtatagpas niya ang mga ulo ng kanyang tatlong rebeldeng nakatunggali. Samantalang si Armando ay ginamit ang pisikal na abilidad para makipagbuno at makipaglaban ng buto. At si Donato naman ay ginamit ang lakas at tapang sa mga rebelde kasama ang kanyang itak at buntot page. Umangil ang mga aswang na dumadagundong sa buong kabundukan. Naubos at nasayang ang kanilang mga bala dahil hindi nila nagawang patamaan ang tatlo. Sa 10 rebeldeng aswang na mga nakalaban nila, inagapi nila itong lahat. Dumanak ang masaganang dugo sa kalupaan at matapos niyon ay hinanap nila ang silid kung saan nakatali ang ama at kapatid ni Pilar at Armando. Nakalaya sa pagkakagapos ang ama at kapatid, kaya ganoon na lang ang pasasalamat nila sa magkapatid, gayon din kay Donato. Tumanaw sila ng utang na loob sa pagkakaligtas ng kanilang mga buhay. Pansamantala silang nagpalakas ng katawan sa bahay ni Donato sa loob ng 3 araw. At pagkatapos niyon ay nagpasya ang ama na bumalik na sila ng kanyang mga anak sa Leyte upang makapagsimula muli ng panibagong buhay. Hindi naman iyon tinutulan ni Donato, kaso ay naramdaman niya ang kaunting kirot sa puso.
dahil mawawalay na sa kanya si Pilar at natutunan na niyang mahalin sa maikling panahon na nagkasama silang dalawa. Pero nangako naman si Pilar na muling magbabalik at bibisitahin si Donato sa kanyang bahay at tutulungan na makapagpagaling ng may sakit. Positibo at pinanghawakan iyon ni Donato at hinintay niyang pagbabalik ni Pilar doon sa Sorsogon. Subalit hindi pa rin nagtatapos ang pakikibaka ni Donato, lalo pa nang magkaroon siya ng panibagong kaibigan sa katauhan ni Simon, na isang simpleng magsasaka na nabihag ang puso ng babaeng nagngangalang Gracia. Madalas pumupuslit si Simon sa kanilang bahay, lalo na kapag inatasan siya ng patong-patong na gawaing bahay ng kanyang ina. Kaya sa tuwing umuwi siya ay madalas nasesarmonan ng tatay niya. Mas pinipili niya na magtungo sa bukid dahil doon lamang siya nakakahinga ng maluwag at nagiging payapa ang kanyang isip. Hanggang sa isang araw, matapos na makapagsaka ni Simon, ay napadaan siya sa may sapa dahil nauhaw siya at gusto niyang tumambay na muna doon at uminom ng malinis na tubig. Subalit nang makarating siya sa lugar na iyon, ay may natagpuan siyang marungis na batang babae na hinahabol ng mga lalaking may takip na panyo ang mukha at tanging mata lamang ang kita. Nagimbal si Simon pero nahabag siya sa batang babae, lalo pa nang madapa ito sa batuhan at inabutan ng mga arbadong lalaki na may hawak na mga kutsilyo at lanseta. Nakadampot si Simon ng malaking bato at buong tapang niyang pinagbabato ang mga ito hanggang sa masapul niya sa mga ulo. Saglit silang napangiwi at napuno ng inis. Binalingan siya ng mga ito ng tingin at mabilis na pinag-aatake. Walang habas siyang pinagtulungang pagsasaksakin hanggang sa mawalan siya ng malay. Nagdilat lamang ng mga mata si Simon at ganoon na lang ang ikinagulat niya. Nahaluan ng kulay pula ang sapa, subalit pagtingin niya sa kanyang mga hiwa at saksak ay mabilis ang mga itong naglaho. Nagulat siya nang makita ang isang marilag na binibini na sa palagay niya ay nagtataglay na mahabang kulay tansong buhok. Nakakasilaw ang liwanag. Nangusap ang binibini at nabanggit niya kay Simon na diwata siya ng tubig at inaabot niya dito ang isang batong walang kulay. Tinawag iyon ng diwata na mutya ng tubig at nasabi niya ang mga kakayahan nito tulad ng pampaswerte sa negosyo at trabaho. May kakayahan din ng pagiging tagabulak. Kaya nitong lumusaw ng matigas na kalooban ng tao. Pwede rin ito sa panggagamot. Siya ang pinagkalooban ng mutya dahil siya ay may busilak na puso at katapangan na di matatawaran. Nasabi pa ng diwata na nasindak na niya ang mga armadong lalaki at hinding-hindi na siya babalik sa sapa. Nagpakilala siya bilang ang batang babae. Nagkunwari siyang ordinaryong tao upang masubok ang katatagan ni Simon. Ayon pa si Dewata ay nagpakilala siya bilang ang batang babae. Nagkunwari siyang ordinaryong tao upang masubok ang katatagan ni Simon. At matapos niyang ibigay ang mutya ay nagpasalamat si Simon at biglang nawala ang diwata sa kanyang paningin. Iningatan ni Simon ang mutya at kahit kanino ay hindi niya nasabi ang tungkol doon. Sumapit ang isang araw at may dumating na isang mayamang pamilya na may anak na masungit at mapagmataas. Gracia nga ang kanyang pangalan at karamihan ng mga binatang manliligaw niya ay inahamak-hamak niya.
lalo na kapag mahirap. Kapag nakakita siya ng kapintasan ay hindi niya tinatanggap. Minsan pa na may nanligaw sa kanya na buhat sa dulong baryo ay nagbigay sa kanya ng mga sariwang prutas at gulay. Subalit hindi niya tinanggap, bagkus ay dinuro-duro niya at inalapusta ang pagkatao. Nagtanim ng galit ang binata at pinagbantaan ang buhay ng dalaga bago siya tuluyang umalis. Hindi naman siya pinansin ni Gracia at ipinagpatuloy ang kasungitan dahil alam niyang lubos na nasaktan ang binata, kaya siya nagbitaw ng masasakit na salita. Hanggang sa dumako ang isang gabi kung saan ginabi buhat sa bukid si Simon. Napansin niya na may dalagang sumisigaw at nanunulay sa mga pilapil. Nadapa ang babae sa lupa at namilog ang mga mata nang makita ang isang mabalahibong nilalang na may nanlilisik na mga mata at matutulis na mga bangil. Napagtanto ni Simon na aswang ang umahabol sa magandang dalaga. Kaya buong lakas siyang lumapit dito at kinalaban ang aswang. Gumamit siya ng tagabulag upang mapadaling mapatay ang aswang. Sa bilis niyang kumilos ay hindi siya mapantayan ng aswang, kaya nabigyan siya ng pagkakataong mautakan ito at nakatsyempo siyang masaksak ang aswang sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Bumulwak ang masaganang dugo ng aswang at umalingaw-ngaw sa bukid ang pag-atungal nito kasabay ang pagpapagaspas ng mga ibon sa kalangitan. Bago pa tuluyang bumalagtas sa lupa ang aswang ay ginilitan siya ng leeg. Pinagpera-peraso pa ni Simon ang katawan ng aswang at dahil doon ay nasindak si Gracia. Pero ganoon na lang ang pasasalamat niya sa binata at niyakap pa niya ito ng mahigpit. At nang magtama ang kanilang mga paningin, ay iyon ang simula ng hindi maipaliwanag na tibok ng kanilang puso para sa isa't isa. Pagkatapos na mapatay ni Simon ang aswang ng gabing iyon, ay naging usap-usapan ng mga magsasaka sa bukid ang ginawa niyang kabayanihan at pagliligtas sa buhay ni Gracia, kung kaya't bilang pasasalamat ay inalok siya ng mayamang pamilya ng trabaho ng manukan at pagbababuyan. Nagbago rin ang pag-uugali ni Gracia. Hindi na siya mapagmataas at mapanlait sa kapwa. Natutunan niyang makisama at magpasalamat kahit sa simpleng bagay na ibinibigay sa kanya ng ibang tao. Hindi naglaon ay natutunan niyang mahalin si Simon at naging magkasintahan sila. Nagkasamang muli sila Simon at Donato kung saan dumating ang panahong bumisita si Pilar sa Sorsogon. At mas lalong umusbong ang kanilang pagmamahala ni Donato. Hindi nagtagal ay nagplano na din silang magpakasal. At si Simon ang naging best man ni Donato. At nabiyayaan din sina Pilar at Donato ng 3 supling. May gantimpalang magandang resulta ang paggamit sa tama ng mga mutya. At ito rin ang nakapagbibigay ng katahimikan at katiwasayan ng pamumuhay. Dito na po nagtatapos ang makukulay na buhay ni Donato, Lolo Pablo at Simon. Sana po ay may napulot kayong mga aral sa buhay. At bago matapos ang kwentong ito, ako pala si Don Bill, ang anak ni Papa Donato at Mama Pilar. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mabuhay.